Kabanata 14, Nasumpungan namin ang Mesiyas. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 1 versikulo 19 hanggang 51. Si Juan Bautista ay nangangaral at nagbibinyag ngayon sa Bethabara, sa ibayo ng Jordan. Hindi kalayuan sa lugar na ito na pinanatili ng Diyos ang ilog sa pag-agos nito hanggang sa tumawid ang Israel. Isang maliit na distansya mula rito ang muog ng Jericho ay ibinagsak ng mga hukbo ng langit. Ang alaala ng mga pangyayaring ito ay muling nabuhay, at nagbigay ng kapanapanabot na interes sa mensahe ng Bautista. Hindi ba siya na gumawa ng kamangha-mangha sa nakalipas na mga panahon ay muling magpapakita ng kanyang kapangyarihan para sa pagpapalaya ng Israel? Ganyan ang pag-iisip na pumukaw sa puso ng mga tao na araw-araw ay dumadagsa sa pampang ng Jordan. Ang pangangaral ni Juan ay nagkaroon ng napakalalim na paghawak sa bansa na humihingi ng atensyon ng mga awtoridad ng relihiyon. Ang panganib ng paghihimagsik ay naging sanhi ng bawat popular na pagtitipon upang tingnan ng may hinala ng mga Romano, at anuman ang tumuturo sa isang pag-aalsa ng mga tao ay nagdulot ng takot sa mga pinunong Hudyo. Hindi kinilala ni Juan ang awtoridad ng Sanhedrin sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang pahintulot para sa kanyang gawain, at sinaway niya ang mga pinuno at mga tao, mga Fariseo at mga Seduso. Ngunit ang mga tao ay sumunod sa kanya ng buong pananabik. Ang interes sa kanyang trabaho ay tila patuloy na tumataas. Bagaman hindi niya ipinagpaliban sila, itinuring ng Sanhedrin na, bilang isang pampublikong guro, siya ay nasa ilalim ng kanilang nasasakupan. Ang katawan na ito ay binubuo ng mga miyembrong pinili mula sa pagkasaserdote, at mula sa mga punong tagapamahala at mga guro ng bansa. Ang mataas na saserdote ay karaniwang ang pangulo. Ang lahat ng miyembro nito ay mga lalaking matanda na, bagaman hindi matanda, mga lalaking may pagkatuto, hindi lamang dalubhasa sa relihiyon at kasaysayan ng mga Hudyo, kundi sa pangkalahatang kaalaman. Sila ay dapat na walang pisikal na kapintasan, at dapat na mga lalaking may asawa, at mga ama, bilang mas malamang kaysa sa iba na maging makatao at maalalahanin. Ang kanilang lugar ng pagpupulong ay isang apartment na konektado sa templo sa Jerusalem. Noong mga araw ng kalayaan ng mga Hudyo, ang Sanhedrin ang pinakamataas na hukuman ng bansa, na nagtataglay ng sekular at pati na rin ng eklesyastikong awtoridad. Bagaman nasasakupan na ngayon ng mga Romanong gobernador, nagkaroon pa rin ito ng malakas na impluwensya sa sibil at gayon din sa mga relihiyosong bagay. Hindi maipagpaliban ng Sanhedrin ang pagsisiyasat sa gawain ni Juan. May ilang naalala ang paghahayag na ginawa kay Zacarias sa templo, at ang propesya ng ama, na nagturo sa kanyang anak bilang tagapagbalita ng Mesiyas. Sa mga kaguluhan at pagbabago ng 30 taon, ang mga bagay na ito ay sa isang malaking sukat ay nawala sa paningin. Sila ngayon ay nalaala sa pamamagitan ng pananabik tungkol sa ministeryo ni Juan. Matagal na mula nang magkaroon ng propeta ang Israel, matagal nang nasaksihan ng gayong reformasyon na nangyayari ngayon. Ang kahilingan para sa pagtatapat ng kasalanan ay tila bago at nakagugulat. Marami sa mga pinuno ang hindi pumunta upang pakinggan ang mga panawagan at pagtuligsa ni Juan, baka sila ay maakay na ibunyag ang mga lihim ng kanilang sariling buhay. Ngunit ang kanyang pangangaral ay isang direktang pagpapahayag ng Mesiyas. Alam na ang 70 linggo ng hula ni Daniel, na sumasaklaw sa pagdating ng Mesiyas, ay halos natapos na, at lahat ay sabik na makibahagi sa panahong iyon ng pambansang kaluwalhatian na noon ay inaasahan. Gayon ang popular na sigasig na ang Sanhedrin ay malapit ng mapilitan alinman sa pagpayag o tanggihan ang gawain ni Juan. Ang kanilang kapangyarihan sa mga tao ay humihina na. Nagiging seryosong tanong kung paano mapanatili ang kanilang posisyon. Sa pag-asang makarating sa ilang conclusion, nagpadala sila sa Jordan ng isang deputasyon ng mga saserdote at mga Levita upang makipag-usap sa bagong guro. Maraming tao ang nagtipon, nakikinig sa kanyang mga salita, nang lumapit ang mga delegado. Taglay ang hangin ng awtoridad na idinisenyo upang mapabilib ang mga tao at mag-utos ng paggalang sa propeta, dumating ang palalong mga rabay. Sa isang paggalaw ng paggalang, halos sa takot, ang mga tao ay nagbukas upang hayaan silang makaraan. Ang mga dakilang tao, sa kanilang mayayamang damit, sa pagmamataas ng ranggo at kapangyarihan, ay tumayo sa harap ng propeta ng ilang. "Sino ka?" hiningi nila. Alam kung ano ang nasa isip nila, sumagot si Juan, "Hindi ako ang Kristo." "Ano kung ganoon? Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako."
Ikaw ba ang propetang iyon? Hindi. Sino ka? Upang kami ay makapagbigay ng kasagutan sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo sa iyong sarili? Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwiran ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Propeta Isaias. Ang banal na kasulatan na tinutukoy ni Juan ay ang magandang propesya ni Isaias, aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayong may kal-iwan sa Jerusalem, at dumaing kayo sa kanya, na ang kanyang takdang panahon ay naganap, na ang kanyang kasamaan ay napatawad na. Ang tinig niya na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwiran ninyo sa disyerto, isang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas, at bawat bundok at burol ay ibababa, at ang baluktot ay gagawing tuwid, at ang mga baluktot na dako ay magiging patag, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at ang lahat ng laman ay makikitang magkakasama. Isaias Kapitulo 40 versikulo 1 hanggang 5, margin. Noong unang panahon, kapag ang isang hari ay naglalakbay sa hindi gaanong madalas na mga bahagi ng kanyang nasasakupan, isang pangkat ng mga tao ang ipinadala sa unahan ng maharlikang karo upang patagin ang mga matarik na lugar at punan ang mga lungga, upang ang hari ay makapaglakbay ng ligtas at walang hadlang. Ang kaugaliang ito ay ginamit ng propeta upang ilarawan ang gawain ng ebanghelyo. Bawat lambak ay itataas, at bawat bundok at burol ay ibababa. Kapag ang Espiritu ng Diyos, kasama ang kahangahangang kapangyarihan ng paggising, ay humipo sa kaluluwa, ibinababa nito ang pagmamataas ng tao. Ang makamundong kasiyahan at posisyon at kapangyarihan ay nakikitang walang halaga. Ang mga haka-haka, at bawat mataas na bagay na nagmamataas sa sarili laban sa kaalaman ng Diyos, ay ibinaba, bawat pag-iisip ay dinadala sa pagkabihag, sa pagsunod kay Kristo. Ikalawang Korinto Kapitulo 10 versikulo 5. Kung gayon ang pagpapakumbaba at mapagsakripisyong pag-ibig, na napakaliit na pinahahalagahan ng mga tao, ay itinataas bilang nag-iisang may halaga. Ito ang gawain ng Ebanghelyo, kung saan ang mensahe ni Juan ay bahagi. Ipinagpatuloy ng mga rabay ang kanilang pagtatanong. Bakit ka nagbibinyag kung gayon, kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propetang iyon? Ang mga salitang, propeta na iyon, ay tumutukoy kay Moises. Ang mga Hudyo ay may hilig sa paniniwala na si Moises ay bubuhayin mula sa mga patay, at dadalhin sa langit. Hindi nila alam na siya ay pinalaki na. Nang simulan ng Bautista ang kanyang ministeryo, marami ang nag-akala na maaaring siya ang propetang si Moises na nabuhay mula sa mga patay, sapagkat siya ay tila may lubusang kaalaman sa mga propesya at sa kasaysayan ng Israel. Pinaniniwalaan din na bago ang pagdating ng Mesiyas, personal na lilito si Elias. Ang pag-asang ito ay natugunan ni Juan sa kanyang pagtanggi, ngunit ang kanyang mga salita ay may mas malalim na kahulugan. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, na tinutukoy si Juan, kung ibig ninyong tanggapin, ito ay si Elias, na darating. Mateo Kapitulo 11 versikulo 14, R.V. Dumating si Juan sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang gawin ang gawaing tulad ng ginawa ni Elias. Kung tinanggap siya ng mga Hudyo, ito ay magaganap para sa kanila. Ngunit hindi nila natanggap ang kanyang mensahe. Para sa kanila hindi siya si Elijah. Hindi niya magampanan para sa kanila ang misyon na naparito niya upang tuparin. Marami sa mga natipon sa Jordan ay naruroon sa bautismo ni Jesus, ngunit ang tandang ibinigay noon ay nahayag sa iilan lamang sa kanila. Noong mga nakaraang buwan ng ministeryo ng Baptist, marami ang tumanggi sa panawagan sa pagsisisi. Sa gayon ay pinatigas nila ang kanilang mga puso at pinadilim ang kanilang pangunawa. Nang ang langit ay nagpatotoo kay Jesus sa kanyang binyag, hindi nila ito naunawaan. Ang mga mata na hindi panabaling sa pananampalataya sa kanya na hindi nakikita ay hindi nakakita ng paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, ang mga tainga na hindi kailanman nakinig sa kanyang tinig ay hindi nakarinig ng mga salita ng saksi. Kaya ngayon, kadalasan ang presensya ni Kristo at ng mga anghel na naglilingkod ay makikita sa mga pagtitipon ng mga tao, ngunit marami ang hindi nakakaalam nito. Wala silang nakikitang kakaiba, ngunit sa ilan ay nahayag ang presensya ng tagapagligtas. Kapayapaan at kagalakan ang nagbibigay buhay sa kanilang mga puso. Sila ay inaaliw, hinihikayat, at pinagpapala. Ang mga kinatawan mula sa Jerusalem ay nagtanong kay Juan, bakit ka nagbibinyag?
At hinihintay nila ang kanyang sagot. Biglang, habang ang kanyang sulyap ay dumaan sa karamihan, ang kanyang mata ay nagningning, ang kanyang mukha ay lumiwanag, ang kanyang buong pagkatao ay napukaw sa malalim na damdamin. Habang nakaunat ang mga kamay ay sumigaw siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, sa gitna ninyo ay nakatayo ang isa na hindi ninyo nakikilala, sa makatuwid bagay siya na dumarating na kasunod ko, na hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Juan Kapitulo 1 versikulo 26-27 R.V. Margin. Ang mensahe ay malinaw at malinaw, na dapat dalhin pabalik sa Sanhedrin. Ang mga salita ni Juan ay maaaring kumikapit sa walang iba kundi ang matagal nang ipinangako. Ang Mesiyas ay kasama nila. Sa pagkamangha ang mga pari at mga pinuno ay tumingin sa kanilang paligid, umaasang matuklasan siya na siyang tinutukoy ni Juan. Ngunit hindi siya nakikilala sa karamihan. Noong sa bautismo ni Jesus, itinuro siya ni Juan bilang ang kordero ng Diyos, isang bagong liwanag ang bumungad sa gawain ng Mesiyas. Ang isipan ng propeta ay nakatuon sa mga salita ni Isaias, siya ay dinala na parang kordero sa patayan. Isaias Kapitulo 53 versikulo 7. Sa mga sumunod na linggo, si Juan na may bagong interes ay pinag-aralan ang mga hula at ang pagtuturo ng paglilingkod sa paghahain. Hindi niya malinaw na tinukoy ang dalawang yugto ng gawain ni Kristo, bilang isang nagdurusa na sakripisyo at isang mananakop na hari, ngunit nakita niya na ang kanyang pagdating ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa naunawaan ng mga pari o mga tao. Nang makita niya si Jesus sa gitna ng karamihan sa kanyang pagbabalik mula sa disyerto, may pagtitiwala siyang hinanap siya upang bigyan ng mga tao ng ilang tanda ng kanyang tunay na pagkatao. Halos naiinip siyang naghintay na marinig ng tagapagligtas na ipahayag ang kanyang misyon, ngunit walang salitang binigkas, walang ibinigay na tanda. Si Jesus ay hindi tumugon sa pahayag ng Bautista tungkol sa kanya, ngunit nakisalamuha sa mga disipulo ni Juan, hindi nagbigay ng panlabas na katibayan ng kanyang natatanging gawain, at hindi gumawa ng mga hakbang upang mapansin ang kanyang sarili. Kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na dumarating. Sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos na nakapatong sa kanya, iniunat ng propeta ang kanyang mga kamay, na nagpapahayag, masdan ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ay siya na aking sinabi, kasunod ko ay darating ang isang tao na nauna sa akin. At hindi ko siya nakilala, ngunit upang siya ay mahayag sa Israel, sa kadahilanang ito ay naparito ako na nagbibinyag sa tubig. Nakita ko ang espiritu na bumababanggaya ng isang kalapati mula sa langit, at ito ay tumahan sa kanya. At hindi ko siya nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ay sinabi niya sa akin, kung kanino mo makikita ang espiritu na bumababa, at nananahan sa kanya, ay yaon nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At nakita ko, at pinatotohanan ko na ito ang anak ng Diyos. Juan Kapitulo 1 versikulo 29-34, ito ba ang Kristo? Nang may pagkamangha at pagtataka ang mga tao ay tumingin sa isa na ipinahayag na siya ang anak ng Diyos. Labis silang naantig sa mga salita ni Juan. Nakipag-usap siya sa kanila sa pangalan ng Diyos. Nakinig sila sa kanya araw-araw habang sinasaway niya ang kanilang mga kasalanan, at araw-araw ay lumakas ang pananalig na siya ay isinugo ng langit. Ngunit sino ang isang ito na mas dakila kaysa kay Juan Bautista? Sa kanyang pananamit at tindig ay walang anumang bagay na nagpapahayag ng ranggo. Siya ay tila isang simpleng personahe, na nakasuot tulad ng kanilang mga sarili sa abang kasuotan ng mga mahihirap. Mayroong sa karamihan na sa bautismo ni Kristo ay nakakita ng banal na kaluwalhatian, at narinig ang tinig ng Diyos. Ngunit mula noong panahong iyon ang hitsura ng tagapagligtas ay lubhang nagbago. Sa kanyang binyag ay nakita nila ang kanyang mukha na nagbagong anyo sa liwanag ng langit. Ngayon, mapatla, pagod, at payat, siya ay nakilala lamang ng propetang si Juan. Ngunit habang ang mga tao ay tumingin sa kanya, nakita nila ang isang mukha kung saan ang banal na habag ay pinaghalo ng may kamalayan na kapangyarihan. Bawat sulyap ng mata, bawat tampok ng mukha, ay may marka ng kabab ang loob, at nagpapahayag ng hindi mabigkas na pag-ibig. Siya ay tila napapalibutan ng isang kapaligiran ng espiritual na impluensya. Habang ang kanyang pag-uugali ay banayad at hindi mapagpanggap, hinangaan niya ang mga tao ng isang pakiramdam ng kapangyarihan na nakatago, ngunit hindi maitatago ng buo.
Ito ba ang isa na matagal nang hinihintay ng Israel? Si Jesus ay dumating sa kahirapan at kahihiyan, upang siya ay maging ating halimbawa at maging ating manunubos. Kung siya ay nagpakita ng may makaharing karangyaan, paano niya naituro ang pagpapakumbaba? Paano niya naipakita ang mga katotohanang kagaya ng sa sermon sa bundok? Nasaan kaya ang pag-asa ng mga maralita sa buhay kung si Jesus ay dumating upang manirahan bilang isang hari sa gitna ng mga tao? Gayunman, para sa karamihan, tila imposible na ang isa na itinalaga ni Juan ay may ugnay sa kanilang matayog na pag-asa. Kaya't marami ang nabigo, at labis na nataranta. Ang mga salita na labis na ninanais na marinig ng mga saserdote at mga rabay, na ngayon ay ibabalik ni Jesus ang kaharian sa Israel, ay hindi pa nasabi. Para sa gayong hari sila ay naghihintay at nagmamasid, ang gayong hari ay handa nilang tanggapin. Ngunit ang isa na naghangad na magtatag sa kanilang mga puso ng isang kaharian ng kabutihan at kapayapaan, ay hindi nila tinanggap. Nang sumunod na araw, habang nakatayo malapit ang dalawang alagad, nakitang muli ni Juan si Jesus sa gitna ng mga tao. Muling naliwanagan ang mukha ng propeta ng kaluwalhatian mula sa di nakikita, habang sumisigaw siya, "Narito ang kordero ng Diyos." Ang mga salita ay nagpakilig sa puso ng mga disipulo. Hindi nila lubos na naiintindihan ang mga ito. Ano ang ibig sabihin ng pangalang ibinigay sa kanya ni Juan, ang kordero ng Diyos? Si John mismo ay hindi nagpaliwanag nito. Iniwan nila si Juan, pumunta sila upang hanapin si Jesus. Isa sa dalawa ay si Andres, na kapatid ni Simon, ang isa ay si Juan na ebanghelista. Ito ang mga unang disipulo ni Kristo. Dahil sa hindi mapaglabanan na simbuyo ng damdamin, sinundan nila si Jesus, nasasabik na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, namangha at tahimik, nawala sa napakalaking kahalagahan ng pag-iisip, ito ba ang Mesiyas? Alam ni Jesus na ang mga disipulo ay sumusunod sa kanya. Sila ang mga unang bunga ng kanyang ministeryo, at nagkaroon ng kagalakan sa puso ng banal na guro nang tumugon ang mga kaluluwang ito sa kanyang biyaya. Ngunit lumingon siya, nagtanong lamang siya, "Ano ang hinahanap ninyo?" Iiwan niya silang malaya na tumalikod o magsalita ng kanilang pagnanasa. Isang layunin lamang ang kanilang malay. Isang presensya ang pumuno sa kanilang iniisip. Sumigaw sila, "Rabay, saan ka nakatira?" Sa isang maikling panayam sa tabi ng daan ay hindi nila matanggap ang kanilang inaasam. Ninais nilang mapag-isa kasama si Jesus, maupo sa kanyang paanan, at marinig ang kanyang mga salita. Sinabi niya sa kanila, "Halika at tingnan ninyo." Sila'y nagsiparon at nakita kung saan siya naninirahan, at tumira kasama niya ng araw na iyon. Kung sina Juan at Andres ay nagtataglay ng di sumasampalatayang espiritu ng mga saserdote at mga pinuno, hindi sila masusumpungan bilang mga nag-aaral sa paanan ni Jesus. Lalapit sana sila sa kanya bilang mga kritiko, upang hatulan ang kanyang mga salita. Kaya't marami ang nagsasara ng pinto sa pinakamahalagang pagkakataon. Ngunit hindi ganoon ang ginawa ng mga unang alagad na ito. Sila ay tumugon sa panawagan ng banal na espiritu sa pangangaral ni Juan Bautista. Ngayon ay nakilala nila ang tinig ng makalangit na guro. Para sa kanila ang mga salita ni Jesus ay puno ng kasariwaan at katotohanan at kagandahan. Isang banal na liwanag ang ibinuhos sa pagtuturo ng lumang tipan na kasulatan. Ang maraming panig na mga tema ng katotohanan ay namumukod tangi sa bagong liwanag. Ang pagsisisi at pananampalataya at pag-ibig ang nagbibigay daan sa kaluluwa na makatanggap ng karunungan mula sa langit. Ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ang susi ng kaalaman, at lahat ng umiibig ay nakakilala sa Diyos. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 7. Ang alagad na si Juan ay isang tao na may time at malalim na pagmamahal, masigasig, ngunit mapagmuni-muni. Sinimulan niyang makilala ang kaluwalhatian ni Kristo, hindi ang makamundong karangyaan at kapangyarihan kung saan siya itinuro na umasa, kundi, ang kaluwalhatian bilang sa bagtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kapitulo 1 Versikulo 14. Siya ay hinihigop sa pagmumuni-muni sa kamanghamanghang tema. Sinikap ni Andrew na ibigay ang kagalakan na pumupuno sa kanyang puso. Hinahanap ang kanyang kapatid na si Simon, sumigaw siya, "Nasumpungan namin ang Mesiyas." Naghintay si Simon ng walang pangalawang bidding. Narinig din niya ang pangangaral ni Juan Bautista, at nagmadali siya sa tagapagligtas.
Ang mata ni Kristo ay nakatuon sa kanya, binabasa ang kanyang pagkatao at kasaysayan ng kanyang buhay. Ang kanyang mapusok na kalikasan, ang kanyang mapagmahal, nakikiramay na puso, ang kanyang ambisyon at tiwala sa sarili, ang kasaysayan ng kanyang pagkahulog, kanyang pagsisisi, kanyang mga pagpapagal, at kanyang kamatayan bilang martir, nabasa lahat ng tagapagligtas, at sinabi niya, "Ikaw si Simon na anak ni Jonas, tatawagan kang Cephas, na kung pakahulugan, isang bato." Nang sumunod na araw ay ibig ni Jesus na pamaron sa Galilea, at nasumpungan niya si Felipe, at sa kanya'y sinabi, "Sumunod ka sa akin." Sinunod ni Felipe ang utos, at kaagad din siyang naging manggagawa para kay Kristo. Tinawag ni Felipe si Nathanael. Ang huli ay kabilang sa karamihan ng ituro ng Baptist si Jesus bilang ang kordero ng Diyos. Habang si Nathanael ay tumingin kay Jesus, siya ay nabigo. Ang taong ito, na nagtataglay ng mga marka ng pagpapagal at kahirapan, ay maaaring maging Mesiyas. Ngunit hindi makapagpas siya si Nathanael na tanggihan si Jesus, dahil ang mensahe ni Juan ay nagdulot ng pananalig sa kanyang puso. Noong panahong tinawag siya ni Felipe, si Nathanael ay umalis sa isang tahimik na kakahuyan upang pagnilayan ang pahayag ni Juan at ang mga hula tungkol sa Mesiyas. Nanalangin siya na kung ang ipinahayag ni Juan ay ang tagapagligtas, ito ay may palem sa kanya, at ang banal na espiritu ay sumakanya na may katiyakan na binisita ng Diyos ang kanyang mga tao at nagtaas ng sungay ng kaligtasan para sa kanila. Alam ni Felipe na ang kanyang kaibigan ay naghahanap ng mga hula, at habang si Nathanael ay nananalangin sa ilalim ng puno ng igos, natuklasan ni Felipe ang kanyang pag-urong. Madalas silang nagdarasal ng magkasama sa liblib na lugar na ito na nakatago ng mga dahon. Ang mensahe, "Nasumpungan namin siya," na siyang isinulat ni Moises sa kautusan, at isinulat ng mga propeta, para kay Nathanael ay isang direktang sagot sa kanyang panalangin. Ngunit si Philip ay may nanginginig na pananampalataya. Idinagdag niya ng may pag-aalinlangan, si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Muling bumangon ang pagtatangi sa puso ni Nathanael. Sumigaw siya, "May mabuting bagay ba na manggagaling sa Nazareth?" Walang kontrobersya ang pinasok ni Philip. Sabi niya, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya, at sinabi tungkol sa kanya, "Narito ang isang tunay na Israelita, na sa kanya ay walang daya." Sa gulat ay napabulala si Nathanael, "Saan mo ako nakilala?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nakita kita." Ito ay sapat na. Ang banal na espiritu na nagpatutuo kay Nathanael sa kanyang nag-iisang panalangin sa ilalim ng puno ng igos ay nagsalita na ngayon sa kanya sa mga salita ni Jesus. Bagamat may pag-aalinlangan, at medyo sumuko sa pagtatangi, si Nathanael ay lumapit kay Kristo na may tapat na pagnanais para sa katotohanan, at ngayon ay natugunan ang kanyang hangarin. Ang kanyang pananampalataya ay higit pa kaysa sa isa na nagdala sa kanya kay Jesus. Sumagot siya at sinabi, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Kung si Nathanael ay nagtiwala sa mga rabay para sa patnubay, hinding-hindi niya makikita si Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakita at paghatol para sa kanyang sarili na siya ay naging isang alagad. Kaya sa kaso ng marami ngayon na pinipigilan ng pagtatangi ang mabuti. Ibang-iba ang magiging resulta kung sila ay pumarito at tingnan. Habang nagtitiwala sila sa patnubay ng awtoridad ng tao, walang makakarating sa nakapagliligtas na kaalaman sa katotohanan. Tulad ni Nathanael, kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos para sa ating sarili, at manalangin para sa pagliliwanag ng banal na espiritu. Siya na nakakita kay Nathanael sa ilalim ng puno ng igos ay makikita tayo sa lihim na lugar ng panalangin. Ang mga anghel mula sa mundo ng liwanag ay malapit sa mga taong may pagpapakumbaba na naghahanap ng banal na patnubay. Sa pagtawag kina Juan at Andres at Simon, nina Felipe at Nathanael, nagsimula ang pundasyon ng simbahang Kristiyano. Itinuro ni Juan ang dalawa sa kanyang mga disipulo kay Kristo. Pagkatapos ang isa sa mga ito, si Andres, ay natagpuan ang kanyang kapatid, at tinawag siya sa tagapagligtas. Pagkatapos ay tinawag si Felipe, at hinanap niya si Nathanael. Ang mga halimbawang ito ay dapat magturo sa atin ng kahalagahan ng personal na pagsisikap, ng direktang panawagan sa ating mga kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay. May mga taong habang buhay na nag-aangking kilala si Kristo,
ngunit hindi kailanman gumawa ng personal na pagsisikap na magdala ng kahit isang kaluluwa sa tagapagligtas. Iniiwan nila ang lahat ng gawain para sa ministro. Maaaring siya ay karapat-dapat para sa kanyang tungkulin, ngunit hindi niya magagawa ang iniwan ng Diyos para sa mga miyembro ng simbahan. Marami ang nangangailangan ng ministeryo ng mapagmahal na pusong Kristiyano. Marami ang nahulog sa kapahamakan na maaaring naligtas kung ang kanilang mga kapitbahay, karaniwang mga lalaki at babae, ay naglagay ng personal na pagsisikap para sa kanila. Marami ang naghihintay na personal na matugunan. Sa mismong pamilya, kapitbahayan, bayan, kung saan tayo nakatira, mayroong gawaing dapat nating gawin bilang mga misyonero para kay Kristo. Kung tayo ay mga Kristiyano, ang gawaing ito ay magiging kaluguran natin. Sa lalong madaling panahon na ang isang tao ay napagbagong loob ay ipinanganak sa loob niya ang isang pagnanais na ipaalam sa iba kung gaano ang isang mahalagang kaibigan na natagpuan niya kay Jesus. Ang naging iligtas at nagpapabanal na katotohanan ay hindi may kukulong sa kanyang puso. Ang lahat ng itinalaga sa Diyos ay magiging mga daluyan ng liwanag. Ginagawa sila ng Diyos na kanyang mga ahente upang ipaalam sa iba ang kayamanan ng kanyang biyaya. Ang kanyang pangako ay, aking gagawing pagpapala sila at ang mga lugar sa palibot ng aking burol, at aking pabagsakin ang ulan sa kanyang kapanahunan, magkakaroon ng mga ulan ng pagpapala. Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 26. Sinabi ni Felipe kay Nathanael, halika at tingnan mo. Hindi niya hiniling sa kanya na tanggapin ang patuto ng iba, ngunit upang makita si Kristo para sa kanyang sarili. Ngayong si Jesus ay umakyat na sa langit, ang kanyang mga disipulo ay kanyang mga kinatawan sa mga tao, at ang isa sa pinakamabisang paraan ng pagkuha ng mga kaluluwa sa kanya ay ang pagpapakita ng kanyang katangian sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating impluwensya sa iba ay hindi gaanong nakasalalay sa ating sinasabi kundi sa kung ano tayo. Maaaring labanan at salungatin ng mga lalaki ang ating loika, maaari nilang labanan ang ating mga apela, ngunit ang isang buhay ng walang interes na pag-ibig ay isang argumento na hindi nila masasabi. Ang patuloy na buhay, na ilalarawan sa kaamuan ni Kristo, ay isang kapangyarihan sa mundo. Ang turo ni Kristo ay ang pagpapahayag ng isang hindi wastong paniniwala at karanasan, at ang mga natututo tungkol sa kanya ay nagiging mga guro ayon sa banal na kaayusan. Ang salita ng Diyos, na binigkas ng isang tao na mismong pinabanal sa pamamagitan nito, ay may kapangyarihang nagbibigay buhay na ginagawa itong kaakit-akit sa mga nakikinig, at pinaniniwalaan sila na ito ay isang buhay na katotohanan. Kapag natanggap na ng isang tao ang katotohanan sa pag-ibig dito, ipakikita niya ito sa panghihikayat ng kanyang paraan at tono ng kanyang boses. Ipinaalam niya ang kanyang narinig, nakita, at nahawakan ng salita ng buhay, upang ang iba ay magkaroon ng pakikasama sa kanya sa pamamagitan ng pagkakilala kay Kristo. Ang kanyang patuto, mula sa mga labi na dinampi ng isang buhay na uling mula sa dambana, ay katotohanan sa pusong tumanggap, at gumagawa ng pagpapabanal sa pagkatao. At siya na naghahangad na magbigay ng liwanag sa iba ay pagpapalain. Magkakaroon ng mga ulan ng pagpapala. Ang nagdidilig ay didiligan din ang kanyang sarili. Kawikaan Kapitulo 11 versikulo 25. Naabot ng Diyos ang kanyang layunin sa pagliligtas sa mga makasalanan nang wala ang ating tulong, ngunit upang magkaroon tayo ng katangiang tulad ng kay Kristo, dapat tayong makibahagi sa kanyang gawain. Upang makapasok sa kanyang kagalakan, ang kagalakan na makita ang mga kaluluwang tinubos ng kanyang sakripisyo, dapat tayong makibahagi sa kanyang mga gawain para sa kanilang pagtubos. Ang unang pagpapahayag ni Nathanael ng kanyang pananampalataya, na lubos at masigasig at taos-puso, ay parang musika sa pandinig ni Jesus. At siya ay, sumagot at sinabi sa kanya, dahil sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, naniniwala ka ba? Makikita mo ang mga mas dakilang bagay kaysa sa mga ito. Ang tagapagligtas ay umasa ng may kagalakan sa kanyang gawain sa pangangaral ng mabuting balita sa maaamo, pagbibigkis sa mga bagbag ang puso, at pagpapahayag ng kalayaan sa mga bihag ni Satanas. Sa pag-iisip sa mahahalagang pagpapalang hatid niya sa mga tao, idinagdag ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyo na bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa anak ng tao. Dito halos sinabi ni Kristo, sa pampang ng Jordan ang langit ay nabuksan, at ang Espiritu ay bumaba sa akin na parang kalapati.
Ang eksenang iyon ay isang tanda lamang na ako ang anak ng Diyos. Kung naniniwala ka sa akin bilang ganoon, ang iyong pananampalataya ay bubuhayin. Makikita mo na ang mga langit ay nabuksan, at hindi kailanman isasara. Binuksan ko sila sa iyo. Ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat, nagdadala ng mga panalangin ng mga nangangailangan at nagdadalamati sa Ama sa itaas, at bumababa, na nagdadala ng pagpapala at pag-asa, tapang, tulong, at buhay, sa mga anak ng tao. Ang mga anghel ng Diyos ay palaging dumadaan mula sa lupa hanggang sa langit, at mula sa langit hanggang sa lupa. Ang mga himala ni Kristo para sa mga nagdadalamati at nagdurusa ay ginawa ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ng mga anghel. At ito ay sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng ministeryo ng kanyang makalangit na mga sugo, na ang bawat pagpapala ay nagmumula sa Diyos sa atin. Sa pagtataglay ng kanyang sarili bilang sangkatauhan, pinag-isa ng ating tagapagligtas ang kanyang mga interes sa mga nahulog na anak na lalaki at babae ni Adan, habang sa pamamagitan ng kanyang pagka-Diyos ay hawak niya ang trono ng Diyos. At sa gayon si Kristo ang daluyan ng pakikipag-usap ng mga tao sa Diyos, at ng Diyos sa mga tao. Dito nagtatapos ang Kabanata 14. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.